DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. 8 minuto makalipas ang ganap na ika-7 ng umaga. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga Pilipinas, magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. At welcome po dito sa Balitang Kongreso. Inaantabayan na natin yung pagpasok ng partner natin, si Renety Tiangco. Anong nangyari? Nakatulog ulit. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at tayo ay magkabalitaan sa ano ba? Yung mga nangyayari, yung nagiging kaganapan dyan po sa ating kapaligiran at siyempre higit sa lahat po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At antabayanan din po ninyo dahil maya-maya ay makakasama po natin itong si Atty. Bernard Vitriolo at ng Vitriolo and Associate Law Office. At may tatalakayin nyo tayong issue, may kaugnayan nyo ito doon sa issue ng missing sabongero. Sumulat pala ito sa CADG noong August 5, 2025. At yan o, yung hihinga natin ng update, maya-maya. Wala pa si paring Rene, nakakatulog pa ho yata si paring Renety Tiangco. Napasarap ng tulog. Ayan. Samahan niyo po kami. At ano ba yung pinakamainit na balita ngayon? Ito, karating-rating lang na balita nito. Kapapasok-pasok lang na balita. Ito daw pong US ay pinasalamatan. Pinasalamatan daw po ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kaugnay po ito doon sa ginawang pagpaparating ng panibagong tulong para sa mga kababayan nating binagyo at nakaranas po ng epekto mula sa habagat. Yan. So, ang pasasalamat to nitong si Speaker Martin Romualdez sa United States Government ay kaugnayo dito sa dumating na 13.8 million pesos o may halagang $250,000 emergency shelter assistance at hygiene kit para sa 3,000 Pilipino family na apektuhan ng grabing pagbaha dahil nga dito sa habagat ng buwan ng Hulyo. At inarawan itong si Speaker Romualdez na yun daw supplemental aid bilang refleksyon ng strong and enduring partnership
sa pagitan ng Pilipinas at ng US at binigyan din ng pinaka-latest humanitarian support ay nagpapakita ng patuloy na pagkakaisa sa pinakamatandang kaalyado natin at kaalyado natin sa mahabang panahon na. At sabi nga ni Romualdez na ito raw tulong na ito ay malaking bagay naman para sa ating mga kababayang Pilipino. At ito ay inanunsyo kasi ng US Embassy sa Manila yung additional funding na makakapagbigay ng tulong sa mga hygiene kit, kasama pala hygiene kit sa 15,000 individual na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center sa lalawigan ng Rizal, Laguna, Bulacan at Pampanga. Karagdagan ito doon sa nauna ng tulong na 27.6 billion pesos. May nauna na pala. Supplemental nga eh. At yun yung International Organization for Migration o IOM in partnership with the Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi rin ng shelter, grade tarpaulin, repair kit at essential household item sa mga pamilya na ang mga tahanan ay grabe yung nasira ng mga nakaraang bagyo. Ayan. Kabilang sa mga kit na ipagkakaloob ay yun yung basic construction tools at materials para makapag-umpisa uli yun ang mga tahanan na nasira ng bagyo. Meron ding hygiene kit na naglalaman naman ng sabon, bucket at cleaning supplies. Na ipamamahagi naman habang yung 10 million will monitor sanitation condition sa mga evacuation center to help prevent the spread of disease. Yan. At ayon po sa US Embassy Charge the Affairs and Interim Robert Ewing ng United States ay grateful to work with the partners katulad ng 10 million na tulong, World Food Program, SWD and the Office of the Civil Defense para doon sa mga naapektuhang pamilya. At previously, the US government provided also another 13.8 million o $250,000 assistance sa pamamagitan ng World Food Program, enabling delivery of 47,700 family food pack sa mahigit 2,000 pamilya sa buong Northern and Central Luzon. US military aircraft also supported the Armed Forces of the Philippines in delivering 6,300 food packs to 18,000 individuals in Batanes. Yan ilan nung pinakabagong pahayag po ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ngayong umagang ito. Ayan, at siyempre, maraming salamat po sa US government doon sa mga tulong na ipinagkaloob nila para sa ating mga kababayan na naapektuhan nga ng habagat. Ayan, wala pa si attorney? Check naman, baka nandiyan na si attorney sa Zoom para maipasok natin. Nahirapan walang bed, walang stinger. Hindi natin anong tawag doon? Hindi natin hindi ako maka-break o hindi ako makahinga ng konti. Walang stinger eh. Paki-contact mo dito, sabihin mo pumasok na sa Zoom. Pa-contact. Sabihin mo pumasok na sa Zoom kasi hinintay natin. Ayan, habang inantabayanan po natin, pati si paring Chanko, tuloy lang po tayo ng ating pagtalakay. Sa Senado nga pala yun ang pinaka-latest update, naibaul na in-archive na yun ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Na yun anong kahulugan nito sa atin, mga kababayan ko. At kahapon, nagkukwentuhan kami ng ilan nating mga kapatid siya na buhay. Kapag naka-archive, pwedeng buksan, pwedeng hindi. Kaya lang, ang technicalities doon,
kung sakali at may mag-file uli ng another impeachment sa susunod na taon, kaya ay tatanggapin. Kasi may epekto yun eh. Kasi sasabihin, teka muna, may naka-archive tayo. Hindi mo pwedeng i-file yan. May naka-archive tayo. So, pwede ho ba na maging palusot yun ng Senado o ng Kongreso sa mga darating? Hindi ba? Medyo iba yun eh. Well, siyempre, kailangan tingnan din itong mga bagay na ito at para kahit pa paano makabawas kahit konti dun sa kalituhan ng ating mga kababayan. Hindi naman magkaroon ng kalinawan, mabawasan man lang yung kanilang kalituhan. Oo. Ito ba yung bago na ngayon? Para kasing parehas din eh. Ayan. Hindi, bago nga. Ayan. Abay, meron na tayong 17 minuto. Makalipas na ang ganap na ika-7 ng umaga. At patuloy pa rin po kayo nakikinig dito pa rin sa Balitang Kongreso sa DWRB 103.9 News FM. At ako pa rin pong makakasama nyo, Felix Tambongko, minus Renete Chanco ho tayo. Pero bago ho natin papasukin yun nung ating panahon ngayong umagang ito, ay ipakita ko lang muna natin ano ba yung dahilan bakit habang inaayos si attorney, bakit tayo may pakikipanayam ngayon kay attorney. Pakipasok mo yung balita ni Melvin bago mo papasukin si attorney. Attorney, pakihiga po ng konti yung yung pakihiga po yung inyong cellphone. Pakihiga po yung cellphone nyo para pahiga po yung cellphone. Ayan, pakiplay Melvin yung balita niyan. Yan. Nanawagan ang kampo ng isang pulis na isinasangkot sa kaso ng nawawalang sa Bongero kay PNP Chief General Nicolas Torre. Atasan ang Criminal Investigation and Detection Group na ilabas ang apidabit ng mahigit sa 10 testigo laban kay Dondon Patidongan at kasama nito. Kami nagsusumamo sa ating Chief PNP na utusan itong CIDG na isama yung mga affidavits na ito dahil po critical at importante ito sa investigasyon ng DOJ para makumpleto yung facts, hindi po yung kalahati lamang. Sa liyam ni Atty. Bernard Vitriolo, counsel ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion, hiniling ito kay CIDG Chief Brigadier General Christopher na may petsang August 3, 2025. Sinabi nito na nakarating sa kanilang kaalaman na nagsagawa na ng investigasyon ang CIDG at makakuha ng impormasyon hinggil sa naturang kaso. Iginihit na Atty. Vitriolo ang constitutional rights to information ng kanyang kliyente na mahingi ang certified true copy ng mga affidavit ng mga testigo. Nakatanggap din naman sila ng impormasyon ng mga affidavits ng mga nasabing testigo hindi isinama sa mga dokumento na isinumite sa Department of Justice. Ang mga dokumentong ito umano ay makakatulong sa paghahaya ng kaso laban sa mga posibleng respondent, kabilang ang kanyang kliyente. Naniniwala rin sila na ang inclusion ng affidavit ay sapat para magbago ang kahinatnan ng investigasyon. Ganon din ang posibilidad na ang kanyang kliyente ay makonsidera bilang respondent. Affidavits ng more than 10 na testigo or nagrereklamo laban sa Patidongan Brothers, sila po ay may personal knowledge sa mga nangyari. At mahalaga po ito sa evaluation ng DOJ para makita nila ang buong istorya. Kasi po ngayon, kalahati lang po ng istorya ang nakikita nila. At itong istorya nito, sa malamang po ay mga kasinungalingan. Pinaalalahanan din ni Atty. Vitriolo ang CIDG na ang pagtatago ng nasabing mga affidavit ay may tuturing na obstruction of justice at paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 4019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. Yun o yung isa sa pangunahing dahilan mga kababayan ko kung bakit tayo ay meron pakikipag-ugnayan ngayong umagang ito kay Atty. Vitriolo. Kasi nga, sumulat po sila sa tanggapan ng Criminal
Criminal Investigation and Detection Group, may kaugnayan po ito doon sa kahilingan na ilutang ng CIDG para may lipat sa Department of Justice o may isama sa Department of Justice yun pong mga sworn statement ng affidavit noong mga sinasabing testigo na may 14 na testigo yata ang tinutukoy rito. Pero para magbigay ng kalinawan sa bagay na yan, nasa linya po natin si Attorney Bernard Vitriolo ng Vitriolo and Associates Law Office. Attorney, magandang umaga po at welcome po dito sa Balitang Kongreso sa DWRB 103.9 News FM. Ayun. Pa-open po ng mic nyo, Attorney. Walang mic si Attorney, walang boses. Meron? Hindi ko siya narinig. Hello. Ayun, Attorney. Ayun, okay na po, okay na. Okay. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at lalong-lalo na sa inyo dyan na Ka Felix Tambongko. Magandang umaga sa lahat. Ito nga po at kami po ay nag-request sa CIDG noong sinabit namin noong August 5. Ang letter namin is dated August 3. Doon sa aming sulat sa kay General Abrahano, inihiling po namin na bigyan po kami ng kopya ng certified copies ng mga affidavits na napag-alaman namin na isinabmit noong July 17 sa CIDG, na itong mga affidavits na ito ay makakapagpaliwanag at makakapagbigay ng liwanag sa kaso sa missing sa Bungero. At hinihiling namin dito sa aming letter na ibigay or isubmit sa Department of Justice investigating panel para ma-evaluate po ito at maisama sa kanilang investigasyon upang maging patas at balanse ang pag-iimbestiga nila para ma-determine po nila kung yung sinatawag na reasonable certainty of conviction at prima facie evidence. Dahil po kung wala po itong mga affidavits na ito, hindi po kompleto ang magiging assessment at evaluation ng Department of Justice. Kaya po kami ay nagsusumamo, sana mapakinggan po ni Chief PNP or ng Philippine National Police, si General Torre, na bigyan niya ng direktiba ang CIDG na isubmit ito para maging patas ang ating investigasyon sa DOJ. Yan po ang aming kahilingan. Dahil dito po sa affidavits na ito, aking napag-alaman, dahil ito po ay notaryado at ito po ay nagsisirculate sa mga group chat sa mga lawyers, na ito po ay ang itinuturo or ang sinasabi ng mga testigo na more than 10 at meron itong sinabit sa CIDG na ang may utak sa mga pangyayaring sa missing sa Bungero, sa mga nangyaring kaganapan ay ang mga Patigdongan brothers. Kaya nga po ito ay inaresto sa Cambodia, yung dalawang magkapatid na Patigdongan, na ito po ay kung makikita nyo sa past videos, sa past press conference ni Don Patigdongan, hindi po niya binanggit to. Tinago po niya yung pagkakilanlan ng mga taong ito ay lumalabas ngayon. Ito ay ang kanyang mga kapatid. At dito natin makikita na may mga tinatago itong whistleblower natin na ito at yung kanyang credibility ay talagang highly questionable. Ito po ang ating gustong maparating sa DOJ at kay Chief PNP na dapat i-evaluate nila itong mga affidavits nito para hindi sila maging partial or bias or nagsusuppress ng evidence po. Attorney, meron na nag-message sa akin sa Messenger. Tinatanong nila, sino raw yung nire-represent niyo dito? Ang aking nire-represent po ito, si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion. Ito po kasi ay aking
matagal nang kilala at ito po ay aking makukonsider na family friend po. Ano pong naging involvement dito ni Police Master Sergeant Encarnacion? Binabanggit siya sa unang affidavit ni Don Patidongan na doon daw dinadala sa kanyang palaisdaan sa Talisay ang mga pinapatay at mga taong kinukuha sa mga sabungan. Yun po yung walang katotohanan. At kaya naming patunayan na si Master Sergeant Encarnacion ay wala pong palaisdaan. Isa lamang po siyang maliit na police officer. Medyo kailangan niya pala, no? Pero ano ang magiging importansya po? Sakali, okay, sabihin natin, okay, nilabas ni CIDG yung affidavit nung mga testigo at ipinasa sa DOJ. Meron ho bang magiging bigat ang mga testimonya na ito? Malaki po ang impact nito sa pag-evaluate ng DOJ. Dahil po ito ay may mga facts po dito, may mga pangyayari sigon sa personal knowledge ng mga tumitistigo na more than 10 na tao na sila po kasi ay mga associate or mga tauhan ng whistleblower. So sila po ay may personal knowledge sa mga nangyari. At ito po ay pagka nabasa ng DOJ na punta sa kanila, makikita nila yung totoong buong istorya. Ngayon po kasi ang istorya lang na nakikita nila o nababasa nila o nasa kanilang mesa ay yung istorya ni Don Patidongan at ang kanyang kapatid na nakita sa ATM na nagwi-withdraw ng pera. So doon pa lang po makikita natin na yung mga istorya po nila o yung mga salaysay nila ay hindi po credible. Kaya po ito ay dapat siyasatin mabuti at dapat hindi mahulog sa patibong ang DOJ na binobola lang sila o binibigyan sila ng mga maling kasinungalingan na impormasyon ng mga whistleblower na ito. Kaya po napakalaking impact po ito dahil yung pong mga testigo dito, yung more than 10 na tao, ay nakasama ni Don Patidongan at alam nila yung mga nangyari doon. Kaya dapat po wag po isuppress ng Philippine National Police ito. Dapat po isubmit sa DOJ para ang DOJ ang magpasya kung meron itong kabuluhan o wala. Yun lang lamang po ang aming hinihiling, may submit po ito sa DOJ para po mabalanse nila yung kanilang assessment or evaluation. Sa ngayon po, makikita natin na nagpi-prejudge po ang DOJ, sinasabi nila na malakas ang ebidensya, ganyan. Sinasabi nila na guilty na ang aming mga kliyente. Pero hindi naman kompleto yung kanilang hawak ng mga ebidensya. At hindi naman kompleto yung hawak ng mga statement po. Kaya po, napaka-importante na mautusan or magbigyan ng direktiba ang pamunuan ng Philippine National Police, si Chief PNP General Torre, na isubmit lahat yan dahil hindi naman nila dapat ipitin po yan, dapat isubmit nila doon para ma-evaluate mabuti ang mga facts ng kaso ng missing Sabungero. Yun po ang impact niyan. Pero may binabanggit kayo na parang na-shortcut. Hindi ko masyado nakuha. Ano ba yung shortcut? Yung ano po yung na-shortcut? Yung sa investigation ba o doon sa proseso ng pag-aakyat nung reklamo? Hindi po. Kasi po itong mga affidavits na ito, na pag-alaman namin, dapat po ifa-file na ito sa DOJ before the SONA. Yung po ang aming information na nakuha, di umano, ito po ay dapat i-file na sa DOJ for appropriate action, no? Yung referral na sinasabi. So ngunit dumaan po ang araw, hindi po ito na i-file at hindi po ito na-actionan.
At doon po kami nagtataka kung ano po ang nangyari. Bakit po tila bagang may nagsuppress dito sa evidence na to or sa pangyayaring ito. Kaya po kami ngayon ay humihingi ng tulong sa pulisya, sa Philippine National Police na maging parehas ang pagtrato nila, akusado or respondents or suspects at sa mga complainants. Dahil po meron po tayong presumption of innocence na nakasaad sa ating constitution. Yan po ang pinakamataas na karapatan ng mga respondents or ng mga inaakusahan. Kaya po dapat po ito ay mabigyan ng pansin at ito ang matutukan, mai-submit sa DOJ ang mga affidavits na ito. And it's up to DOJ kung ano ang appreciation niya rito dahil kami naman po ay umaasa na pag ito ay nakita nila, na-evaluate nila, na himay-himay nila, itong mga inaakusahan dito ay sa malamang po ay mawawalan ng pagdududa. Dahil po reasonable certainty of conviction ang pinag-uusapan dito. At yung prima facie evidence bago isampa ang complaint para mag-preliminary investigation, ito po ay ang basis ito is yung Department Circular ng number 20 na ang DOJ din ang gumawa. Kaya po dapat sundin po nila ito at kanilang i-evaluate ang mga dokumento at mga salaysay na kumpleto, hindi po partial lamang. Kasi po ang lumalabas ngayon, partial lamang yung hawak ng DOJ at doon sa partial statements na yon or affidavits, hinuhusgahan na po ang aming mga kliyente na sinasabi na po na malakas yung kaso at sinasabi po na guilty na po kami ang aming mga kliyente. Kaya dito po kami umapila na wag po silang pagdalos-dalos sa pagdeklara ng mga statement na bias at unfair and nagsasabi na ang mga aming mga kliyente ay may kasalanan dito. Dapat po maging impartial sila. Dahil sila po ang mag-iimbestiga nito, sila po ang magsasabi kung may sasampa yung kaso. Dapat po impartial sila, wag silang partial. Ngayon pa lang, napaka-partial nila. Kaya ako po'y nananawagan na isubmit itong mga affidavits na ito para magkaroon ng patas or level playing field po dyan sa DOJ. Pero kaya pala gano'n na lang yung panawagan ninyo kay General Torre kasi under nga ni General Torre pala yung Criminal Investigation and Detection Group. So may isinet pa kayo na kung hindi ito gagawin ng CIDG, tipong malalabag nila yung karapatan ng right of information ng kliyente nyo. Pangalawa, pasok ito doon sa sinatawag na Section 3 Paragraph E ng Anti-Graft and Corrupt Practices, kung hindi ako nagkakamali, yung sinasabi nyo. Opo, kasi po pag sinupress nila itong ebidensya na to, meron pong karapatang kaso, obstruction of justice po ito. At ito po ay pwedeng magsampa sa ombudsman. Ngunit sana po makita ng pamunuan ng PNP na hindi naman namin kinakalaban ng pulisya. Ang gusto lang namin maging patas ang evaluation ng mga ebidensya. So, paano magiging patas kung hindi nila sinasubmit yung mga affidavits na yan? Ano po ang rason bakit nila sinusuppress sa ngayon yung mga affidavits na yan? Dapat po isubmit nila yan dahil wala naman sa kamay nila ang pag-iimbestiga para ma-determine na merong sapat na batayan para magkaroon ng full-blown trial. Kaya po kami po ay nananawagan sa Chief PNP na ibigay lamang po ang mga affidavits na ito sa DOJ para maging level ang playing field, hindi po one-sided. Attorney, habol ko na lang siguro for the benefit of the listening public. Gusto ko lang itanong kasi ako medyo mahina rin ako pagdating dun sa usapin ng prosecution . At saka
dun sa mga takbo o proseso ng kaso. Hindi ho ba kapag sumalang ka na sa PI o preliminary investigation, medyo iba na yun sa sistema ngayon Pagka sumalang po ang isang respondent or ang inaakusahan sa preliminary investigation, ibig po sabihin sa ngayong mga rules sa DOJ o pulisya sa DOJ, parang meron na silang matibay na ebidensya dahil po na-evaluate na nila na merong prima facie evidence at na-evaluate na nila na merong reasonable certainty of conviction. Kaya po hindi pa ito sinastampa sa ngayon kasi ine-evaluate pa lang ngayon yung mga statements or affidavits na sinabmit doon sa kanila ng whistleblower at ang kanyang mga kasama. Kaya ine-evaluate pa ito ngayon. Pagkatapos ng evaluation at kung may makita sila na reasonable certainty of conviction at prima facie evidence, saka po nila ipapile or iaakyat sa preliminary investigation. Pagka ganun po nangyari sa preliminary investigation, by implication, ibig sabihin, meron ng reasonable certainty of conviction po yan. Pero at saka prima facie evidence. Kaya po yun ang gusto nating ipanawagan sa DOJ, na balansehin nila ang kanilang assessment at evaluation. Kasi po, merong mga ebidensya, meron mga affidavits na nakasubmit sa CIDG na wala sa kanila. Kaya ang CIDG dapat isubmit po ito para magkaroon ng fair and just at impartial evaluation sa investigating panel ng National Prosecution Service na siya naman ang tinutugunan ng DC-20. Yun po ang proseso ngayon. Dapat po ganun ang proseso. Kasi kung hindi po nila kukunin or hindi makakarating sa kanila yung mga affidavits, hindi po magiging parehas at hindi po magiging kompleto ang kanilang investigasyon. Attorney, samantalahin ko na ito. Hindi ito, walang kaugnayan sa ito O siguro, pangkalahatan dito, kasi yung tanong dito, sabi ito, pakitanong po, yun hubang isang kaso na isinampa sa piskalya at na-dismiss, ay po pwede hubang i-refile uli? Ba medyo, di ba na, payo na hinihingi nito, attorney? Pwede po. Pagka ang isang kaso sa piskalya na-dismiss, without prejudice of refiling naman yan kung meron kang bagong mga ebidensya. Kung insufficient lang evidence nung pinail at na-dismiss at nagkaroon ka ngayon ng panibagong ebidensya na maaring maging sufisyente na, pwede mong i-refile yung kaso. Hindi pwede kung kaparehas. Kung merong nadagdag at nagkaroon ng panibagong ebidensya, pwede pala. Pwede po. So, hindi pa papasok doon yung double jeopardy. Kailan pwede pumasok yung double jeopardy pala pagka ganun? Kasi nagkakamali yung mga kababayan, lalo na ngayon. Iba na yung proseso ng justice system natin kasi may mga order na inilabas ang Supreme Court. Opo, magkakaroon lang ng double jeopardy pag na-arraign na ang akusado. Ibig sabihin, nasa korte na. Nasa appropriate court na natin at na-arraign yung akusado, pag nalitis na po yun, o ano man ang resulta, siyempre pagka magre-refile ka, ibig sabihin na-acquit, sa criminal case na-acquit, hindi na pwedeng i-refile. Pwede hanggang motion ka na lang o kaya makarating ka na sa Supreme Court. Anyway, attorney, kami nagpapasalamat sa inyo ngayong umagang ito at pasensya na sa pang-aabala namin. Baka meron pa kayong ibang mensahe na gustong iparating sa mga nakikinig sa atin ngayong araw na ito. Yun lang po ang aking gustong iparating, na sana po ang ating mga kababayan ay wag din maghusga agad-agad. Dahil ito po ang nangyayari ngayon, dahil kami po ay hindi kumikibo sa side ng mga respondents or inaakusahan, nahuhusgahan na po kami sa
sa media or sa publiko. Sana po maging open mind tayo at tignan po natin ang mga factual acts dito or facts dito, yung mga sinasabit na mga ebidensya para dito po tayo magbase. Antayin po natin ang resulta po ng investigasyon at antayin po natin at dapat po natin sa isip na meron po tayong presumption of innocence. At isa pa po, may mas mabanggit ko na, through the media, meron na po tayong feelers na yung mga more than 10 na testigo or tumitistigo laban kay whistleblower Patidongan at sa mga kapatid nito na sila ang tinuturo. Gusto na rin po nilang lumabas sa media at upang maipakita na ang katotohanan po. At aabangan natin yan, attorney. Siguro sa pagkangayon, kami yung nagpaparating ng pasasalamat sa inyo at pasensya na sa pang-aabalan namin. Mabuhay po, attorney! At maraming salamat sa inyo. Mabuhay din po sa inyo. Mabuhay po ang hustisya. Salamat po. Opo, maraming salamat po si Attorney Bernard Vitriolo ng Vitriolo and Associates Law Office. Nagatid sa atin ang oras na by 42 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Magkukuha kayong alis at kami magpapakilala ng aming impilan. Pagbalik ko namin, magtalakay pa tayo ng ilang balita mula sa Senado at sa Kongreso. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayun. Abay, 44 na minuto na makalipas ang ganap na ikapito ng umaga at kayo nakikinig pa rin dito sa Balitang Kongreso. Minus Renety Chanco tayo. Medyo nakatulog yung mama, napasarap. Pero kami nagising na yun eh. Anong nangyari at nakatulog na naman? Medyo pagka kasi nagkakaedad na, madalas nang mapuyat eh. Pero magandang umaga nga pala kay Carolie Garcia at ganoon din kay Sel Baisa. Ayan. At sa lahat ng mga member pala ng Tiga Pamamarisan Rizal Press Corps, magandang umaga sa inyo. At happy listening. Ayan. Kahapon kasi medyo napasarap kami ng kwentuhan ng mga ito dyan sa Meralco eh. Kay Kajo Saldariaga at kay Congressman Umpong Ordanes. Kasi si Congressman Umpong, ito pala yung sumailalim sa operasyon, kaya pala biglang, anong tawag doon, nagtahimik. At ngayon, medyo normal na uli. Pero ang magandang balita nito, may mga isinusulong siyang panukalang batas na nakakatugon sa pangangailangan ng mga senior citizen. At sa katunayan, abay, ibinalita rin niyo kahapon yung mga nagpapadialysis, meron hong assistance o tulong na ginagawa yung tanggapan ni Congressman Umpong Ordanes, lalo na sa mga senior citizen na nagpapadialysis. So, meron ho siyang tulong na inihatid at siyempre, nakapondo yun, nagpupundo sila dun sa mga ospital
para pagdala ng mga tinatawag na pasyente. Oo. Yung mga nagpapadialysis. Anyway, at teka, merong ilang humihingi pa ng update. Ngayon po dyan sa Blue House, sa parte ng St. Martha Homes. Oo, ang update po dyan, yun pong ilang residente pa ay nagkukumpleto ng mga dokumento pero ongoing na po yung processing ng kanilang mga papeles. Nagkataon nga lamang na ilang benepisyaryo ng programang pabahay ng gobyerno na yan, dyan sa bahagi ng greenhouse, ay kulang ng dokumento. Wala po sa NHM pagkukulang. Nandun po sa mga benepisyaryo ng programa. Kasi una na hong inilapit natin yan kay Assistant General Manager Alvin Feliciano, yun nung classmate natin, at pinatulungan natin yung 41 families. So magandang balita dahil kumpleto na yung mga dokumento ng 21 families, ito ng 20. Pero yung another 20, nagkaroon pa ng mga problema kaya muling ibinalik. So yun po yung update dyan sa housing project na yan. At yun naman hong mga residente sa lugar na landslide, dyan sa tinatawag na Pulong Bisaya, sa Sitio Talaga ay ililipat na rin sa isang housing project dyan naman sa bahagi ng Lagundi, Morong Rizal. Kasi alam nyo, isang nagiging problema ng NHA, masyadong napupolitika Programa ng gobyerno para sa programa ng national government para sa ating mga kababayan. Kaya lang, siyempre, ilalagay mo sa local yung mga housing project na yan, saan bayan itatayo, anong probinsya yung tatayuan. Doon po papasok ang problema dahil una nga, siyempre, kung halimbawa, may plano kang maglipat ng tao doon sa isang bayan na ang nakaupo ay dating mayor, bigla nag-eleksyon, nawala yung mayor na kausap ng NHA, panibago na naman. O gano'n, napupolitika po yung programa. Kaya gustuhin man ng gobyerno, tipong napapabagal o humihina po yung implementasyon ng programa. So, gano'n talaga. Medyo, si paring Kalawit, bagong gising lang ha. Maganda umaga kay paring Edwin Moreno. Maraming nag-aabang ng programa mo kay paring Rene Tichanco, na gising na kanina to nakatulog na naman. Nagkakaedad na. Pag nagkakaedad na, pag umupo, tulog. Si Kajemi Mahusay, gano'n din Gising na ito, biglang nakatulog na naman Anyway, at meron tayo yung 49 na minuto na, tama, 49 na minuto na kakalipas sa ganap na ika-7 ng umaga. Balitong kongreso pa rin tayo. Abay, ito, nasa na? Magandang umaga pala kay Manong Rudy pa rin niya ang aga-aga nito, laging may daily prayer para sa ating mga kasama. Good morning po kay Manong Rudy pa rin niya, si Congressman Rudy. Yan. At alin bang bago natin? Ayun. Meron palang Mandaluyong roadshow, launch ng Mandaluyong Tatak Pinoy. Nagkaroon pala ng roadshow launching sa Mandaluyong ng Tatak Pinoy. Programang Tatak Pinoy. Ano ba yan? Ito, inilunsad doon ng pamalang lungsod ng Mandaluyong sa pamumuno ni Mayor Mincy Avalos at ng online platform na Shopee Philippines ngayong araw kahapon. Ang isang digital upskilling project na layong magpaunlad ang kaalaman ng mga micro, small at medium enterprises sa paggamit ng teknolohiya para sa kanilang mga negosyo. Ginanap ang nasabing proyekto sa ilalim ng Tatak Pinoy campaign na #Tatak Pinoy ng Shopee sa Mandaluyong City Hall. At nilahukan ito at sumailalim sa pagkasanay kabilang ang mga paggamit ng digital tools at direktang access ng nasabing platform. At sa pamamagitan din ito, mabibigyan ng mga
medium small at medium enterprise ng pagkakataong magpakita at maibenta ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado, hindi lamang sa buong bansa kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Umaasa rin si Mayor Abalos na ang proyektong ito ay makakatulong sa pagpapalakas sa lokal na ekonomiya ng Mandaluyong dahil magbibigyan ng suporta ang Shopee sa maliliit na negosyong matatagpuan sa kanilang lungsod. O yan, magandang balita ito mula sa Mandaluyong. Oo, at sa Marikina pala, meron tayong nasagap na balita dyan. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam sina Mayor Mann Teodoro. Kasi ang isa sa mainit na pinag-uusapan pala ngayon ay yung isang city ordinance. City ordinance na pumasa na sa ikalawang pagbasa. O, hindi ordinance, resolution. Isang city resolution na di umano ay pumasa na sa ikalawang pagbasa sa sangguniang lungsod ng Marikina. Ano ho ba itong resolusyon na ito? Isang resolusyon na nagbibigay ng blanket authority sa mayor ng Marikina to enter into contract or memorandum of agreement. Blanket authority. O siguro, one of these days, makahingi rin tayo ng pagkakataon, mga kapanayam. O, itong si Mayor Teodoro ng Marikina para kahit papano, malaman natin ano ba talaga. Sino bang Vice Mayor yun? Si Mayor Del de Guzman ba? O, parang siya tayo nakita ko na, ano? Siya tayo nakita ko na Mayor ngayon. Oh, si Vice Mayor pala, si Vice Mayor Del de Guzman. Ano kayang masasabi ni Mayor Del doon sa sinasabing resolution na nagbibigay ng blanket authority sa Mayor? Oh, anyway, tapos na naman yung politika tapos na yung election at malamang sa hindi sila naman ay magtutulungan para sa ikaunlad ng bayan o lungsod ng Marikina. Ayun. Ito, sa kabilang banda, mga kababayan ko, naalala niyo, binuksan ko kanina nag-opening tayo sa program kanina, binanggit ko, na meron nung iba-ibang reaksyon sa nangyari yung paglalagay sa archive ng Senado sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Oo. Tinawag ho ito ng militanteng grupo, lalong-lalo na ng Gabriela Women's Party, na isang dishonest maneuver to kill accountability while pretending to play by the rules. Ayos yung panahon na ito, ha? Oo. Isang maniobra daw ito para patayin yung kanilang pananagutan habang nagkukunwari sila na naglalaro sa ilalim ng umiiral na pamantayan. At sabi pa, nasaan daw yung tapang? At nasaan din ang prinsipyo ng tinatawag na achieving its but cowardly retreat by a Senate too scared to face the truth. Sabi ho yan ni dating Congressman Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party. Isa sa endorser ng impeachment complaint laban kay BP Sara noong 19th Congress. Oh, yun ang kanilang naging reaction dyan. At ang alam ko kahapon, nagpatawag sila ng isang press conference. Oh, nagpatawag sila ng isang press conference. Kaugnayo doon sa nangyaring dismissal o reaction sa dismissal po sa pagkakalagay sa baul. Sa pagkakalagay sa baul noong impeachment complaint. Oh, sa kabilang banda, mga kababayan ko, ay meron ding pahayag pala ito si Congressman Alfredo Garbino. Oh. Pero iba ho ang panawagan niya. Oh,
ang panawagan itong si ako Bicol Party List Representative. Yan. Reaksyon niya ito doon sa panawagan ni Senator Amy Marcos. Naalala nyo ha, naglabas ko kasi ng panawagan o statement itong si Senator Amy Marcos. Oo. Na ang kanyang panawagan ay magbitiw daw yung speaker ng House of Representatives. Ang reaksyon ng ibang mga kababayan natin dito, bakit pinapakialaman daw ni Senator Amy yun ang Kongreso? Dapat daw ang unahin itong pakialaman yung Senado na hindi raw magkaigi-igi lalo na sa issue ng impeachment eh. Sabagay, bumoto na ho sila eh. In-archive na. Kaya lang ho, nananawagan po itong Senator Amy raw na magbitiw. Yun ang liderato ng Kamara. Oo. At ang sinabi ni Congressman Alfredo Garbin, kung si Senator Amy Marcos ay willing na i-surrender ang kapangyarihan ng Senado sa Supreme Court, then, decision daw niya yon at nagpapakita lamang nito na yung chamber internal disposition, but sa Kamara o sa House of Representatives, meron daw silang sariling tindig at tindig na nagkakaisa. Yan. Sinabi pa niya na the duly elected member of House of Representatives derive their mandate from the Constitution and from the people, at their leadership under Speaker Martin Romualdez was chosen by the will of the super majority, an expression of democratic consensus that cannot and should not be overturned by a solidarity call from a member of the Senate. Yun po yung sagot niya. Pahayag ni Congressman Alfredo Garbin o panawagan niya kay Senator Amy Marcos doon sa una na hong pahayag ng senadora na magbitiw raw ang liderato ng Kamara. At sinabi pa ho ni Garbin, let this be clear. The House is a co-equal branch of government. Yan. Parang ganito pagkakasabi niya. Senator Marcos, ang Kongreso ay co-equal branch ng gobyerno at is free to express her opinion in the Senate, but she must refrain from meddling in the affairs of the House. Kita ba nga naman po? Meron din sa sariling expression bilang kasapi ng Senado, pero huwag niyong pakialaman yung Kongreso. At kung gusto rin ng Senado na mag-abdicate ng kanilang authority, prerogative daw nila yon, pero wag daw itong asahan na gagawin din ng Kongreso kung ano ang ginawa ng Senado. Kasi ang Kongreso po ay nag-file ng motion for reconsideration para ho tutulan yun hong, kasi ginagalang naman lang desisyon ng Senado eh. Kaya lang, nag-file sila ng motion for reconsideration na i-reconsider yung kanilang naging desisyon na ibasura yung impeachment complaint. Sa madalit salita ho, ang sinabi po ni Congressman Garbin ay matatag ang kanilang paninindigan sa kadalisayan ng supermajority decision at kaugnay sa liderato ng Kamara. At sabi pa niya, if warranted, will come only from within through the same democratic process that installed them until then. The leadership of Speaker Martin Romualdez stands firm. Kasi decision po ito ng supermajority at hindi raw dapat pinapakialaman ng senadora. So with that, abay, pansamantala tayo nagpapaalam dito sa programang Balitang Kongreso at sa pangalan pa rin ng ating kasamang Rene Tizzanco. Maraming salamat nga pala kay Attorney Bernard Vitriolo ng Vitriolo and Associate Law Office. Yan. At sa pangalan din ng lahat ng mga sumubaybay sa atin ngayong araw na ito,
Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Melvin ang tumayo bilang technical natin ngayong umagang ito. Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong lingkod Felix Tambong ko nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM